Hello, another 2D CAD exercise tayo. So, ito yung ating object ngayon. Start natin yung object natin dito sa center. So, circle, enter, specify natin yung first point. So, specify natin dito. So, ito yung una natin gagawin. So, ang radius nito is 20. Kapag ka-radius, input na lang kagad natin yung value ng radius, 20. Enter. And tapos, circle ulit. Ito naman, radius is 25. Ayan. So, ito na yan. Ito yung ginagawa natin ngayon. Okay, next. So, para makuha ngayon to, itong arc dito, ang distance niyan mula dito sa center nitong circle na to is 50. So, line tayo. Line, enter. Ayan. Kapag di lumalabas tong snap point ng center point, ang gawin ninyo, halimbawa, nag-line kayo, hindi lumalabas yung snap point ng center point. Ang gawin ninyo, ilabas nyo muna yung cursor ninyo, tapos balik nyo lang. Ayan, para lumabas. Or, kapag hindi naman lumalabas, check nyo dito. Baka hindi naman naka-on yung snap point ng center point. Or di naka-check. Okay, so ang distance ay 50. Enter. Ayan. So, kaya tayo gumawa ng 50 para ma-locate natin tong arc na to or yung circle na yan. So, circle ulit tayo. Enter. Specify natin itong endpoint ngayon as our center. So, radius siya, 5. Kapag ka radius, input nyo lang kagad yung value. Pero kapag ka diameter, pag circle ninyo, enter, specify center point, katulad nito, ayan, radius ang nakalagay. Pero kapag ka diameter, kailangan ninyo i-click ito, yung diameter. Or, i-type nyo lang yung D sa keyboard. So, input lang natin since radius, 12, enter. Ayan, so ito na yung top part ngayon. So, ang gagawin ngayon natin dito, kung papansinin nyo, ito, may line na nakatangent dito. So, line. So, tangent, hindi siya quadrant. Kasi kung ganito, quadrant yung mangyayari, mali yung magiging resulta ng object. So, kung gagawin nyo lang, erase nyo lang yan. Punta ulit kayo dun sa snap point. Object snap setting. Clear all nyo muna. Tapos, select nyo lang yung snap tangent. So, kapag ka-line ninyo, yan, pag-click nyo dyan, hanapin nyo na yung best tangent point dun sa object. Ayan, so, another. So, ito naman. So, line lang ulit tayo. Snap point dito, snap point naman dito. Ayan. Okay, so yun na yung ating object. Tapos, tanggalin nyo lang yung mga line mamaya na hindi naman kailangan. Okay, so buburahin nyo lang yung mga linya na hindi nyo na kailangan. Okay, so next. Dito naman, para ma-locate natin tong circle na to, gagamitin ngayon natin itong binigay na coordinates. So, ang distance niya mula daw dun sa center papunta dito sa baba is 40. Tapos, yung papunta naman sa right side is 50. So, line, enter, mula dun sa center. And kung di lumalabas, balik ulit kayo dun sa snap point ninyo. Object snap setting. Select all nyo lang. Tapos, okay. Ayan. Line tayo. Yung haba nito is 50. Enter. Yung pababa naman ay 40. Enter. Ayan. So, para ma-locate natin yung ma-locate natin tong leg niya. Circle, enter. Radius is 15. 15, enter. Tapos yung nasa loob, 10 naman yan. Ayan, dito sa kabila nyo makikita yan. Enter. Tapos, input lang kagad yan, 10. Ayan, tapos burahin na natin to ngayon. Next. Ito naman. So, yung leg niya, meron siyang dalawang arc. Ang radius is 20. So, circle lang tayo. Ang gagamitin ngayon natin dito, since hindi ibinigay yung location ng center point, ang gagawin lang natin dito is tangent radius. Click nyo lang yung tangent radius or T. Tapos, select nyo lang yung dalawang tangent point kung saan yung tangent yan. Tapos, specify nyo yung radius na 20. Enter.
Ayan, so ayan na. So another circle, tangent, tangent, radius. Ito naman yung point of tangency. Specify yung radius value, 20. Ayan. Stream na lang natin. So tr, enter, tapos burahin lang natin yung mga linya na hindi na natin kailangan. So para naman dito, yung sa detail nung top, ang gagawin nyo lang dyan is i-mirror nyo lang. Okay? So mirror, mi, enter, tapos i-select yung mga object na i-mirror. Ayan. Tapos gagawa kayo ng mirror line. Yung mirror line, kailangan naka-center yan dun sa mismong object. Or mas maganda kung sa quadrant nyo ng circle i-select. Ayan. Select natin dyan. Buburahin daw ba yung source? Hindi. No. Ayan. Tapos trim nyo lang. So check nyo yung detail dun sa reference. Tapos trim nyo yung mga linya na wala naman dun sa reference. Ayan. Hanggang sa makuha nyo yung itsura. Ayan. So trim lang. Trim natin. Ito wala ito. Ayan. Tapos wala ito. Ayan. So ito na yung ating object. So para naman i-hatch ito or lagyan siya ng kulay, punta lang kayo dun sa hatch, tapos gradient. Tapos kokopyahin nyo lang yung kulay. So magenta tsaka yellow. Tapos yung hatch niya is yung yellow nasa ilalim. So hanapin nyo lang dito kung alin ba dyan yung nasa ilalim. Kung paano yung orientation ng kulay. Okay, so ito yung piliin natin. Ayan, so ganyan yung ganyan yung may itsura niya. Ayan. So close na natin. Okay?